Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Magandang sinyalis ho ito sa naghahangad ng katarungan ho mga ka-action. Pero dito kay Duterte, mukhang malaking sakit sa ulo at masakit sa dibdib. So parang posibleng magkatotoo ang sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes ho mga ka-action. Ito na nga ho sinasabi sa prayer rally na ginanap sa Dumaguete, na kung saan ito si dating Pangulong Duterte ay kung ano-ano naman ang sinasabi regarding sa ICC. Wag nyo pong galitin ang ICC at maghintay ho kayo. Kasi lahat ng sinasabi nyo ay matutupad. At ang tanong ho namin, kung handa na ba kayo kung sakaling halimbawa magkaroon kayo ng arrest warrant magmula sa ICC. Yan po ang tanong namin, di ba? Kasi sa ngayon astig at hindi ka nagpapatinag sa ICC. Titingnan ho natin ang guts mo pagdating halimbawa kung may arrest warrant ka na. Ito nga po mga ka-action, post po ng ABS-CBN sa ganap na sa date na May 8, 2024 at 3:50 PM. PH. Ito po mga ka-action, ngayon ko lang po ito nakita. Ayan. Para na sa ganun malinaw, mag-a-attach po sa screen mga ka-action. DOJ to brief Marcos on possible Duterte arrest PH return to ICC. Agoy. Manila, the Department of Justice is preparing a briefer for President Ferdinand Marcos Jr. on scenarios related to the International Court, including a potential warrant for the arrest of former President Rodrigo Duterte and the Philippines return to the court after existing in 2019. DOJ Assistant Secretary Miko Clavano said the Department of Legal team is preparing all scenarios for the President in relation to the investigation being done by the ICC into the drug war waged by the Duterte administration. Marcos has repeatedly said that the Philippines will not cooperate with the ICC and does not recognize its jurisdiction under the Rome Statute that created the ICC. The court may have a jurisdiction over alleged act that happened while the Philippines was a member. Yun po mga ka-action, mga kakamping, ang magandang balita o sinyalis ho sa mga naghahangad ng katarungan. Alright. So alam naman po natin na ito si Mr. President Bongbong Marcos, ang pinaka-latest niya na sinabi regarding po sa ICC, no, na hindi nga po niya pinapayagan na pumasok ang ICC para mag-imbestiga sa Pilipinas. Pero sabi nga po natin, hindi po yun ang pinakabasihan dahil hindi pa yun pinaka-final. Hanggat nagpapatuloy ang investigation na secret ng ICC Court dito sa Pilipinas is hindi pa po talaga final. Kapag mag-issue na ng arrest warrant halimbawa ang ICC, yan na po ang pinaka-final at yan na po natin marinig ang pinaka-final na desisyon ni Mr. President Bongbong Marcos. Okay. Kaya wag tayo masyadong magpakampante, lalong-lalo na po si Senate Bato de la Rosa. Diba? May pag-asa pa mga ka-action, mga kakamping na magbago ang panahon. Okay? So tama pala yung sinasabi ni Amy Marcos doon sa statement niya na may inano naman ang DOJ. Diba? At sabi nga ni Trillanes, maybe darating o ma-issue ang arrest warrant by June or July ho mga ka-action. Yun po ang sinabi niya sa balita, di ba? Mukhang magkatotoo nga po, di ba?
At dito kay Mr. President Bongbong Marcos, pwedeng-pwede ho mangyari na magbago pa ang kanyang magiging desisyon. Okay? At titingnan ho natin kung ano po ba talaga ang kinahinatnan nito at ang magiging reaksyon ni dating Pangulong Duterte at ng kanyang mga kasama na kasama sa nasabing investigation ng ICC. Ang ano lang naman natin dito, ang malaman ang katotohanan nang sa ganon makamit naman ang katarungan ng pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, di ba? So, hindi naman natin ikinakatuwa ito dahil kapwa naman tayo Pilipino, pero may batas po na kailangan usigin o dinggin ang mga ganitong sitwasyon, mga ka-aksyon, dahil may mga complainant, kailangan po talaga imbestigahan, dahil kung walang complainant, walang nagaganap na investigasyon. So, ibig sabihin, kaya nag-iimbestiga ang ICC is marami ang complainant, di ba? At ang mga complainant na yon ay ang tumatayong counsel o abogado ay si Attorney Cristina Contijo, mga ka-aksyon. Kaya antabayanan po natin ang susunod na pwedeng mangyari. Okay? So yun lang, gin-share ko lang ho sa inyo mga ka-aksyon, mga kakamping, no? Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. You're beautiful.